Ang talinghaga na mga damong inihasik sa palayan, ang sagot sa ating katanungan sa buhay. Pawang kabutihan lamang ang inihahasik ng Diyos. Ang kasamaan ay nagmumula sa kapusukan ng tao. Ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Matiyagang naghihintay ang Diyos ng tamang panahon bago gapasin ang palayan. Nagtitimpi sa mabagal na paglago at nagbibigay puwang sa sinumang nagkasala upang magsisi. Hilingin natin ang biyayang maging mapagtiis sa kahinaan ng ibang tao at dinggin ang tawag ng Diyos upang mapanibago ang ating mga puso. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon bilang isang munting pamayanan upang sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ganon din mag-alay ng ating makahilingan at mga panalangin. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga pagkakamali, mga pagkakasala, ganon din ang ating mga pagkukulang. Tumahimik tayo sandali upang kababaang loob na pagsisihan ang mga ito, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria,
sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Ang kasaysayan ng ating kaligtasan ay tanda ng awa at walang kapantay na pagmamahal sa atin ng Diyos bilang pagkilala sa pagtitiis at awa ng Diyos. Marapat na maging mabuti tayo sa isa't isa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga, at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan, at maaari kang magpakita ng habag kanino man. Sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat, ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan, at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangangahas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo. Ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ngunit ikaw, Poon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig, lubhang mahabagit, banayad magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag, iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Sa kabila ng ating mga kahinaan, patuloy pa rin kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa ating gabay. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan
Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita at nauunawaan ng Diyos na nakasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at nagasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin. At ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating mga katabi ng magandang umaga. Sa ating mga taga-subaybay sa ating FB live streaming, mayroong nanonood sa atin sa US, sa Cebu, sa Mindanao, at sa iba't ibang bahagi ng ating bansang Pilipinas. Binabati din po natin silang lahat ng magandang umaga. At welcome sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station sa pagdiriwang natin ng banal na misa. Mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay manalangin. Sa ating mga panalangin, una at higit sa lahat ay ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga papuri at mga pasalamat
dahil sa napakaraming biyaya na kanyang ibinigay sa atin. Sa gitna ng mga maraming pagsubok at mga hamon sa buhay, kahit may mga problema, kahit nakaranas ng iba't ibang uri ng kahirapan, ang Diyos ay patuloy na nagpapamalas ng kaniyang kagandahang loob at pag-ibig sa atin. Hindi niya tayo pinapabayaan at kinakalimutan kailanman. At dahil dito tayo ay nakakaraos sa ating buhay, at dahil dito karapat-dapat na siya'y ating papurihan at pasalamatan. Mga minamahal na kapatid, sa umagang ito ay muli napakinggan natin ang mga salita ng Diyos. May mga magandang paalaala siya sa atin sa araw na ito. Ang ating ebanghelyo ay very familiar sa akin. Lumaki po ako bilang isang anak ng magsasaka. Yung tatay ko ay mayroong sinasaka na almost 1.5 hectares. At ang aming bahay noon ay nasa gitna ng palayan. So palay ang tanim sa sakahan. At isa sa mga na-observe ko sa aking tatay bilang isang magsasaka, hindi siya basta-bastang naghahasik ng binhi na hindi niya pinipili. Kung pwede lang, kung may pera lang siya, yung pinakamahal na binhi ang kaniyang binibili. Dahil ang nais niya ay magkaroon siya ng masaganang ani. Siyempre, bago ihasik ang binhi, nililinis talaga ang sakahan. Talagang sub-sub trabaho kami sa paglilinis. Talagang alisin yung mga damo, linisin yung pagtatamnan ng palay. Kaya yun po yung playground namin noong kami ay elementary at high school. Imbes na maglaro-laro kami ng basketball, sabihan kami ng tatay na doon kayo sa ating bukid. Ang isisweldo natin sa ibang tao, maging baon nyo sa inyong pag-aaral. Para hindi na tayo magsweldo ng ibang tao, kayo na ang magtatrabaho ng ating bukid. Kaya bago dumating ang tubig para aaruruhin ang aming bukid, talagang malinis na malinis ang aming bukirin. Subalit, kahit anong linis mo ng bukirin, pag naihasik na ang binhi, mayroon talagang tumutubong mga damo. Na kung minsan yung damong iyon ay para talagang mukhang palay. Sa Ilonggo, ang tawag namin doon ay paray-paray. Kasi parang mukha talagang palay. Saka mo lang siya ma-identify na damo pala siya kapag sumibol na ang kanilang mga bunga. Damo pala iyon. Kaya hindi mo ma-identify na habang sila ay lumalago, yun pala ay damo. Mga minamahal na kapatid, yun din po ang ating ebanghelyo na narinig sa umagang ito. Ipinakilala sa atin ni Jesus ang talinghaga tungkol sa isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kaniyang bukirin. Ngunit habang natutulog ang mga tao, dumating ang kaniyang kaaway at nagasik na mga damo sa gitna ng mga trigo. Nang tumubo na ang mga halaman, napansin ng mga utusan ang mga damo. Agad nilang sinabi sa kanilang Panginoon, "Pabayaan po ba ninyo kaming bunutin ang mga ito?" Ngunit
ang sagot ng may-ari ay nakakagulat. Sabi niya, pabayaan, ngunit wag muna. Baka sa pagbunot ninyo sa mga damo, ay mabunot din pati ang mga trigo. Hayaan ninyong lumago silang magkasama hanggang sa anihan. Mga minamahal na kapatid, ang talinghagang ito ay hindi lamang tungkol sa trigo at damo. Ito ay nagpapakilala sa atin kung anong uri ng Diyos ang ating sinasamba. Kaya ang tanong ko ay, kilala niyo ba ang Diyos na ating sinasamba? Kilala niyo ba kung ano at sino ang Diyos na ating pinupuri at pinapasalamatan? Mga minamahal na kapatid, sa pamagitan ng talinghagang ito, ipinapakilala sa atin ang ating Diyos ay Diyos na naghahasik lamang ng kabutihan. Hindi siya ang may akda ng kasamaan. Sa simula pa lamang ng paglikha, sinabi ng kasulatan na nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at ito ay napakabuti. After His creation, He always said, "It is very good." Ang Diyos ay hindi naghasik ng puot, kasinungalingan, karahasan o kasalanan. Ang lahat ng mabuti ay nagmumula sa Kanya. Ngunit, mga minamahal na kapatid, mayroon ding kaaway. Walang iba kundi si Satanas. Si Satanas ay patuloy din na naghahasik ng kasamaan sa mundo. Naghahasik siya ng inggit sa halip ng pagmamahalan, ng kasinungalingan sa halip ng katotohanan, ng galit sa halip ng kapayapaan, at ng pagkakahati sa halip ng pagkakaisa. Andyan lang si Satanas palagi, nagbabantay at nakaali-aligid sa atin. Baka isa siya sa iyong kaliwa o kanan. Hindi natin alam. Basta andyan siya palagi, nagbabantay kung kailan tayo mahina. Kaya kung minsan ay nagtatanong tayo, kung mabuti ang Diyos, bakit may kasamaan? If God is good, why there is evil? Nakikita natin sa mga social media, biro mo, rider, pinatay dito sa Caloocan. Bata ni-rape at pinatay. Sa loob ng classroom, nagrarambulan ang mga estudyante. Krimen dito, krimen doon. Hindi pa natatapos ang trial ng impeachment. Hindi pa rin nasusulbad ang problema natin tungkol sa anomalya sa flood control. Hindi pa rin natatapos ang problema sa pangungurakot. Ang mga mayayaman ay lalong yumayaman at ang mga mahihirap ay lalong humihirap. Bakit may kasamaan? Ang sagot ng Ebanghelyo ay malinaw. Hindi ang Diyos ang naghahasik nito. May kaaway na patuloy na sumisira ng kaniyang mabuting plano at mabuting gawa. Kung ang Diyos ay gumagawa ng kabutihan, si Satanas din ay hindi humihinto sa paggawa ng kasamaan. Kaya sana, maya-maya, sa pagdiriwang natin ng sakramento ng binyag, bago bibinyagan ang bata,
itinatanong sa mamagulang at ninang ang mahalagang katanungan. At ano ang unang tanong? Itinatakwil niyo ba si Satanas? Sana sa pagsagot natin na opo, itinatakwil namin, totoo na itatakwil natin ang kasamaan. Sana ang pagtatakwil natin kay Satanas ay hindi lang sa salita, kundi talagang maging katotohanan pati sa ating mga gawa. Ngunit higit pang kahanga-hanga ang ipinakita ng Panginoon. Hindi lamang siya Diyos na naghahasik ng kabutihan, siya rin ay Diyos na maunawain, mapagpasensya at hindi padalos-dalos na humatol. Tayo, kapag may nakita tayong taong nagkamali, gusto nating agad na husgahan. Kapag may taong makasalanan, gusto nating sabihin na wala ng pag-asa iyan. Kapag may taong paulit-ulit na nagkakamali, parang gusto na nating bunutin sa ating buhay. Kapag mayroong salot, gusto natin silang puksain, patayin at alisin sa ating lipunan. Familiar ba? Mga salot, puksain at patayin. Sounds familiar. Ngunit mga minamahal na kapatid, hindi ganon ang Diyos na ating sinasamba. Sinasabi niya, hayaan muna. Hindi dahil kinukonsente niya ang kasamaan, kundi dahil nakikita niya ang posibilidad ng pagbabago. Alam ng Diyos na ang taong makasalanan ngayon ay maaring maging banal bukas. Marami tayong mga santo na ganon. Naalaala niyo ba ang buhay ni San Pablo? Marami siyang napatay na tao, subalit siya'y naging banal. Naalaala niyo rin ba si San Agustin? Talagang iyak na iyak si Santa Monica dahil sa kanyang matigas na ulo, subalit siya'y naging banal. Alam ng Diyos na ang taong makasalanan ngayon ay maaring maging banal bukas. Ang taong malayo sa kanya ngayon ay maaring maging masigasig na lingkod niya balang araw. Marahil kung ang Diyos ay katulad nating madaling humatol, marami na sana sa atin kasama tayo ang wala na ngayon. Dahil lahat tayo ay nagkakamali at nagkakasala. Ngunit dahil siya ay mapagpasensya, binibigyan niya tayo ng panahon upang magsisi, magbago at bumalik sa Kanya. Mga kapatid, mahalagang tandaan na tayong lahat ay nilikha ng Diyos na mabuti. Walang taong isinilang na masama. Tayong lahat ay larawan at wangis ng Diyos. Kaya kahit gaano kasama ang kanyang ginawa, mayroon pa ring naiiwan na trigo sa kanyang puso at kalooban. Oo, maaring ang isang tao ay nalulong sa bisyo, naging marahas, naging sinungaling at nakagawa ng mabibigat na kasalanan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay mayroon pa ring natitirang kabutihan kahit gaano man ito kaliit. At ang maliit na kabutihang iyon ay hindi minamaliit ng Diyos. Ang maliit na kabutihan na iyon ay hindi minamaliit ng Diyos. Ang nakikita natin ay ang damo. Ang nakikita ng Diyos ay ang munting butil ng trigo na maari pang lumago. Marahil isang mabuting alaala ng kanyang ina, isang dasal ng kanyang asawa, isang yakap ng anak, isang taong nagpatawad sa kanya, o isang salita ng Diyos ang maging simula ng kaniyang pagbabalik loob.
Kaya naalaala ko to uli si San Agustin. Paano siya nagbalik loob? Sa pamagitan ng panalangin ng kanyang nanay. Mayroong mga tatay, dahil niyakap siya ng kanyang anak, nagkaroon ng ganap na pagbabago ang kanyang buhay. Tatay ko, lasenggo. Gagraduate ako ng college. Sabi ko sa kanya, ano yung gift mo sa akin? Sabi niya, wala akong gift dahil wala akong trabaho. Niyakap ko lang siya, umayak ang tatay ko, at naranasan natin ang unti-unting pagbabago. Hindi niya agad pinuputol ang buhay ng makasalanan. Hindi niya agad sinusulat na wala ng pag-asa, sapagkat alam niya na kahit ang pinakamaliit na kabutihan sa puso ng tao ay maaring maging binhi ng isang dakilang pagbabago. Hindi ba't ganyan ang nangyari sa maraming santo? Si San Pablo ay dating umuusig sa mga Kristiyano. Si San Agustin ay namuhay sa kasalanan bago maging santo. Kung sila agad ay binunot ng Diyos, hindi sana natin nakita ang kanilang kabanalan. Kaya ang panyaya ng Ebanghelyo ay hindi lamang tingnan ang kasamaan ng tao, kundi makita rin ang pag-asang inilalagay ng Diyos sa bawat puso. At may isa pang hamon ng Ebanghelyo. Bago natin hanapin ang mga damo sa buhay ng iba, tingnan muna natin ang sarili nating puso. May mga pagkakataon na sabay ding tumutubo sa atin ang trigo at damo. May kabutihan tayo, ngunit mayroon ding pagmamataas. Marunong tayong magmahal, ngunit marunong ding tayong magtanim ng sama ng loob. Nagsisimba tayo, ngunit kung minsan ay mabilis din tayong maghusga at magmarites. Kaya bawat araw ay tanungin din natin ang ating sarili, ano ang pinapatubo at pinapalaki ko sa aking puso? Ang trigo o ang damo? Kung ang Diyos ay nakapagpasensya sa atin, matuto rin sana tayong maging mapagpasensya sa iba. Kung binigyan niya tayo ng pagkakataong magbago, bigyan din natin ng pagbabago ang ating kapwa. Kung nakikita niya ang maliit na kabutihan sa puso ng tao, sana ay matuto rin tayong tumingin hindi lamang sa kasalanan, kundi sa posibilidad ng kanyang pagbabago. Makapatid, ang Diyos na ating sinasamba ay hindi Diyos ng agarang paghahatol. Siya ay Diyos ng pag-asa, Diyos ng awa, Diyos ng pagtitiis, Diyos na patuloy na naghahasik ng kabutihan at nag-iintay na ang munting kabutihang itinanim niya sa ating puso ay mamunga ng masaganang kabanalan. Naway, huwag nating sayangin ang panahong ibinigay niya sa atin. Habang may pagkakataon pa, hayaan natin ang kabutihang itinanim ng Diyos sa ating puso, ang siyang manaig, upang sa araw ng anihan ay matagpuan niya tayong mabuting trigo na karapat-dapat tipunin at ilagay sa kanyang kamali. Sino at ano ang Diyos na ating sinasamba? Siya ay Diyos na pinagmulan ng lahat ng kabutihan. Siya ang Diyos na mawain. Siya ang Diyos na hindi mapanghusga. Siya ay Diyos na punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni libing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yuma. Na may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalatayan ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maupo po muna tayo dahil ipagdiriwang natin ang sakramento ng binyag. Inanyayahan ko ang mga magulang, ninong at ninang ng batang bibinyagan na lumapit po tayo dito sa gitna sa bandang harapan upang simulan natin ang ating sakramento ng binyag. Sa pagsisimula ng ating banal na pagdiriwang, pinaalalahanan ko ang mga magulang, ninong at ninang kung merong makatanungan mamaya, pakisagot ng malakas sa makatanungan. Ang masagot natin sa panalangin, kagaya ng sagot na amen at sumainyo rin, at iba pang mga sagot ay pakisagot po ng malakas. Mga minamahal na kapatid, lalo na kayo mamagulang, ninong at ninang, tayo ay nagagalak na magkakatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para sa sanggol na magiging kaanib ng ating sambayanang Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag, mangyari po lamang mamagulang, ninong at ninang na ipahayag ang inyong layunin ukol sa inyong pabibinyagan sa pamamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking mga katanungan. Mga magulang, ano po ang ipangalan ninyo sa inyong anak? Bryce. Bilang magulang ni Bryce, nais ba ninyong siya ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa ng buhay, sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayanang Kristiyano? Opo, Padre. Nalalaman ba ninyo na kalakip ng inyong pag-upo ay isang malaking pananagutan at hindi madaling responsibilidad na akay ng inyong anak na si Bryce sa buhay at diwa ni Kristo? Opo, Padre. Kayo naman, mga ninong at ninang, narinig ninyo na hindi madali ang responsibilidad na ito. Nakahanda ba kayong tumulong sa mamagulang na akay ng inyong inaanak na si Bryce sa ating buhay pananampalataya? Ayaw niyong tumulong? Nakahanda ba kayong tumulong sa kanila? Opo. Bilang kinatawan ng sambayanang Kristiyano, ikinagagalak kong tanggapin si Bryce sa pamamagitan ng pagkukros sa kanyang noo. Kayo din inaanyayahan, mga magulang, ninong at ninang, upang kursan sa noo ang inyong pabibinyagan na anak. Sa masandaling ito ay ating i-welcome si Bryce sa ating Christian community. Ang ating pag-welcome sa kanya ay ating gagawin sa pamagitan ng pagkukros ng kanyang noo. Ito ang gamitin natin sa pagkukros ng kanyang noo. Ang unang mag-cross ng kanyang noo ay ang pari, sunod ang mga magulang, sunod ang lahat ng mga ninong at ninang. Naunawaan kung ano ang ating gagawin?
Ama naming makapangyarihan, kusang loob kang nagmahal sa amin, kaya sinugo mo yung anak upang kaming nasadlak sa panilil ng sala ay mabigyan ng laya. Sa tanda ng krus na banal, loobin mo na ang batang bibinyagan na si Bryce ay maging malaya sa pagkaalipin na bunga ng pagsuway ng lilikha mong unang tao. Duko ba nawa siya ng banal na espiritu upang siya ay mapuspos ng diwa ng muling pagkabuhay ng iyong anak? Iniluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ama naming lumikha sa tubig na iyong pinagpalay, dinulot mo ang muling pagsilang ng Espiritu Santo. Ama, hinirang mong tumanggap ng binyag ayon sa pananampalataya na iyong simbahan ay iyong itaguyod sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal na mamagulang, ninong at ninang, nung tayo ay binyagan, tayo ay nalibing kasama ni Kristo. Upang kasama rin niya, tayo ay makabangon at makapagbagong buhay bilang tanda na inyong malaking pananagutan at responsibilidad sa paghubog kay Bryce, ang inyong anak. Ayon sa banal na aral, sariwain ninyo ngayon ang inyong pangako nung kayo ay binyagan, na tatalikuran ng lahat ng kasamaan at kasalanan sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking makatanungan. At ang inyong isasagot ay, Opo, itinatakwil namin. Mga magulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, tinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, tinatakwil namin. Yung iba nahiya. Nahiyang itakwil si Satanas. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Opo, tinatakwil namin. Ngayon ay ipahayag ninyo ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking makatanungan, at ang inyong isasagot ay, Opo, sumasampalataya kami. Mamagulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, at muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya. Sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag, ating igawad ngayon ang sakramento ng binyag sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga magulang, ninong at ninang, talaga bang bukal sa inyong loob na si Bryce ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Sumasampalataya. Talagang bukal ba sa inyong loob na sa pamagitan ng binyag na ito, si Bryce ay magiging Katoliko? Opo, sumasampalataya. Paigain po natin ang bata. Sa kabila. Doon po kayo sa bata. Dito ka mag-picture. Bryce, ikaw ay aking bibinyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Kristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa ang batang ito na si Bryce sa kanyang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpakailanman. Amen. Akin pa po. Ang damit pambinyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahidungis ang kanyang karangalan hanggang matamo niya ang buhay na walang hanggan. Amen. Pasuot ito sa isa sa mga ninong at ninang. Itali nyo sa likod. Higpitan. Tayo na magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw sa diwa natin at isipan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. I-prepare po natin ang ating makandila. Sabay-sabay po kayo magsindi ng kandila dito. Tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Sabay po kayo. Tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Mga kapatid, ang ilaw na ito ay tanda na liwanag ni Kristo na tinanggap ng batang bagong binyag na si Bryce. Sa tulong ninyo mga magulang, ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kanyang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristong ating Panginoon. Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo, dumulog tayo ngayon sa ating Ama na bukal ng kaliwanagan at buhay sa panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Tayong lahat, dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. At sa mahal na Berheng Maria, ating ipagkatiwala ang batang bagong binyag na si Bryce. Sama-sama tayong manalangin ng Aba Ginoong Maria. Tayong lahat, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama naming mapagmahal, amin ang ipinagdiwang ang sakramento na nagbibigay na iyong buhay at dangal. Habang panahon kaming lilingon sa iyo dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya, pagindapatin mo kami bilang mamagulang, ninong at ninang, ay manatiling matapat sa aming mga ipinangako sa binyag. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa kumpil at unang pakikinabang, dapat lubusin ang ating pinagsimulan. Ihanda ninyo si Bryce sa pagsapit ng araw ng pagtanggap sa masakramentong banal. Umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga magulang, mga ninong at ninang, patayin na po natin ang masinding kandila. Mga ninong at ninang, maaari na po kayong bumalik sa iyong maupuan. Mga magulang, manatili po tayo dito sa gitna.
Humarap po tayo sa tao. Mga minamahal na kapatid, narito muli ang bagong miyembro ng ating sambayanan dito sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, si Bryce. Bilang pagtanggap sa kanya, ipahayag natin sa mamagitan ng masigabong palakpakan. Bumalik na po kayo sa inyong upuan. Maraming salamat. At tumayo po tayong lahat para sa panalangin ng bayan. Mga minamahal na kapatid, itinanim ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso upang tayo maging karapat-dapat na manatili sa kanyang piling. Buong pagtitiwala nating hilingin sa Diyos Ama, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan, ang iyong bayang hinirang, ay maging tagapunla ng iyong salita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga namumuno sa pamahalaan ay maging tapat sa salita ng Diyos upang maitakwil ang kultura ng kamatayan at paghihiganti at maisulong ang pagpapatawad at damayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang bawat kasapi ng pamilya ay maglaan ng oras sa pagdarasal at pagbabahagi ng salita ng Diyos upang lalong maging matatag ang kanilang ugnayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawa mawala ng pag-asa ang mga dukha at inaapi, bagkus ay patuloy na manalig sa Diyos na hahatol sa lahat sa takdang panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan at mga pagkukulang. Isugo mo ang iyong Espiritu upang patatagin kami at bigyang lakas sa aming pakikipaglaban sa masama. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinagutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubang mong ikinalulugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mo lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Mga minamahal na kapatid, mahal tayo ng ating Amang nasa langit. Kaya lumapit tayo palagi sa Kanya at tawagin natin siyang Ama. Manaming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iatya mo
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y alay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y sangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sayo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sayo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Patuloy po nating pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang Ministry of Altar Servers, ang Lay Eucharistic Ministers, ang Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming. Pasalamatan din natin ang sponsor sa ating misa ngayon, ang San Roque Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor naman po ang San Juan Bautista Chapel. Pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Sammy Patriarca MEC. Paalala at paanyaya, patuloy po natin suportahan ang isang dakot program na sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay ipinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang takot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po natin suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging Kwasay Parish. Nawa, suportahan natin ang ating proyekto na ito. Inaanyayahan po namin ang bawat isa na makiisa sa ating fundraising fiesta raffle bilang suporta sa pagpapatayo ng kumbento sa tahanan ni Maria. Sa pamagitan ng pagbili ng raffle ticket, hindi lamang po kayo magkakaroon ng pagkakataon na manalo, kundi higit sa lahat ay maging kabahagi kayo sa isang makabuluhang misyon para sa ating simbahan at komunidad. Ang bawat tiket na iyong mabibili ay malaking tulong sa pagpapatayo ng kumbento sa tahanan ni Maria. Ang raffle ticket ay nagkakahalaga ng 20 pesos isang ticket at 200 pesos naman isang booklet. Sa mga nais pong bumili pagkatapos ng misa,
ay mayroon pong mga magbebenta ng raffle ticket sa bandang likod po. Bilang paghahanda sa nalalapit na kapistahan ng Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, buong galak po naming inaanyayahan ang lahat na makiisa sa ating Patronal Visit 2026. Magsisimula ang Patronal Visit sa August 1 sa pamagitan ng motorcade sa ganap na ika-4 ng hapon mula St. Louis Chapel patungong Santa Quiteria Parish. Sa August 2, ipinagdiriwang ang banal na misa sa Santa Quiteria Parish sa ganap na ika-9:30 ng umaga, na susundan ng motorcade para ihatid ang patron sa St. Louis Chapel. Narito ang schedule ng pagdalaw ng ating mahal na patrona sa bawat chapel para sa Cluster Faith. August 2 to 4, St. Louis de Montfort Chapel. Ang misa po, August 3, ika-7 ng gabi. August 4 to 6, San Juan Chapel. Ang misa po, August 5, 7 p.m. August 6 to 8, San Roque Chapel. Ang misa po, August 7, 7 p.m. August 8 to 10, Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Ang misa po, August 9, 7 p.m. Sa August 30, magkakaroon ng mga sumusunod na gawain bilang hudyat ng pagsisimula ng ating paghahanda para sa kapistahan sa September 8. 4 p.m., prosesyon patungong tahanan ni Maria. 6 p.m., unang araw ng novena. 6:30 p.m., unang araw ng misa nobinaryo. Inaanyayahan po namin ang bawat pamilya at ang lahat ng mga mananampalataya na makiisa sa mga banal na pagdiriwang na ito upang higit tayong mapalapit sa Panginoon at mapalalim ang ating debosyon sa Our Lady of the Sacred Heart. Paalala po na ang misa sa August 2 sa tahanan ni Maria sa Cluster Faith ay sa ganap na ika-8 ng umaga. Maraming salamat po. Sumuli sa August 2, araw po iyon ng linggo, ang ating misa dito, instead of 9, ay gawin po natin ng 8:00 upang bigyan natin ng daan ang ating closing mass doon sa may Santa Quiteria sa ganap na 9:30. Ako din po kasi ang magmisa doon. So 9:30 po ang misa natin doon, tapos mag-motorcade po tayo mula sa Santa Quiteria papunta po ng St. Louis bilang pagsimula ng ating patronal visit sa Macapilla na nasasakop sa ating mission station. So muli, pakisabi sa mga kasama natin na palaging nagsisimba dito na sa August 2, ang misa po natin instead of 9 o'clock ay gawin po nating 8:00. Pagtapos ng ating misa, sama-sama tayo na pumunta ng Santa Quiteria para sa kanilang closing mass, ng kanilang pagbisita sa kanila ng mahal na Berhen, tapos samahan natin si Our Lady of the Sacred Heart sa kanyang paglalakbay mula Santa Quiteria papunta ng St. Louis de Montfort Chapel. So muli, ang ating mga tickets, wag po nating kalimutan. 20-20 po natin para sa ating pagpapatayo ng kumbento dito sa taas, dito sa tahanan ni Maria sa madaling panahon. Para may kumbento na po tayo dito, pag mayroon po tayong bisita, pwede na po natin sila ma-entertain sa taas. Kapag meron na tayong opisina, maitago na natin ang ating mga documents. Kaya hopefully magiging quasi Paris po tayo. So muli, maraming salamat at magandang umaga po sa lahat. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kaniyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan
ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos sa inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at baunin ang mga mensahe ng salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday!